Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang yugto at paraan ng produksyon. Mahalagang maintindihan ang paksang ito dahil ang bawat produktong ginagamit natin araw-araw, tulad ng pagkain, damit, gadgets, at iba pang kagamitan ay dumadaan sa iba't ibang proseso bago makarating sa atin. Sa madaling salita, ang produksyon ay ang proseso ng paglikha ng produkto o serbisyo na tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Simulan natin ang unang bahagi ng araling ito, ang mga yugto ng produksyon. Ang mga yugto ng produksyon ay tumutukoy sa sunod-sunod na hakbang na ginagawa upang makabuo ng isang produkto. Bawat yugto ay mahalaga upang masigurong maayos, kapaki-pakinabang, at angkop sa pangangailangan ng mamimili ang produktong gagawin. Narito ang mga yugto ng produksyon. Una, disenyo. Ang disenyo ay tumutukoy sa hugis o anyo ng produkto. Halimbawa, sa paggawa ng disenyo ng mga cake, maaaring ito ay naaayon sa kagustuhan ng mamimili. Sa bahaging ito, pinag-iisipan kung ano ang magiging itsura, laki, kulay, estilo o kabuuang anyo ng produkto. Mahalaga ang disenyo dahil ito ang unang nakikita at napapansin ng mga mamimili. Matapos ang disenyo, susunod naman ang pagbili ng mga hilaw na materyales. Ang hilaw na materyales ay input na kinakailangang bilhin upang makagawa ng output. Ibig sabihin, ito ang mga sangkap o materyales na gagamitin upang makabuo ng isang produkto. Halimbawa, kung gagawa ng tinapay, ang harina, asukal, itlog, at gatas ay ilan sa mga hilaw na materyales na kailangan. Pagkatapos makuha ang mga hilaw na materyales, isinasagawa naman ang pagbabago sa anyo o pagmamanupaktura. Ito ay ang pagpoproseso ng mga hilaw na materyales o pinagsamang materyales upang lumikha ng tapos na produkto. Sa madaling salita, dito na binabago ang anyo ng mga materyales para maging isang produktong maaari ng gamitin o ibenta. Halimbawa, ang harina at iba pang sangkap ay pinoproseso upang maging tinapay o cake. Kapag may nabuo ng produkto, mahalaga namang dumaan ito sa pamamahala ng kalidad. Mahalaga ito dahil kalimitan ay dito sinusuri ng mga mamimili ang isang produkto bago nila ito bilhin. Sa bahaging ito, tinitingnan kung maayos ba ang produkto, ligtas ba itong gamitin, at pasok ba ito sa inaasahang kalidad. Kapag maganda ang kalidad ng produkto, mas nagiging tiwala ang mga mamimili. Ang huling yugto ay ang pagpapadala o packaging, kung saan nalalaman ang kalidad ng produkto at inihahanda ito para ipadala sa mga tindahan o sa customer. Dito rin inaayos ang balot o lalagyan ng produkto upang ito ay maprotektahan, maging kaakit-akit at madaling dalhin o ibenta. Ngayon na alam na natin ang mga yugto ng produksyon, pag-usapan naman natin ang iba't ibang paraan ng produksyon. Ang mga pagbabagong teknolohiya ang nagiging daan upang mapabilis ang produksyon at makamit ang mga produkto at serbisyong tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang teknolohiya ay tumutukoy sa makabagong pamamaraan sa paglikha ng mga produkto at serbisyo na kailangan ng bansa. Halimbawa nito ay ang mga makabagong makinarya na ginagamit upang mapabilis ang produksyon. Narito ang ilan sa mga paraan ng produksyon. Ang unang paraan ay robotics. Sa panahon natin ngayon na makabago ang teknolohiya, may mga imbensyon na gumagamit na ng robots. Isa na nga rito ang bansang Japan. Subalit dito sa Pilipinas ay may mangilan-ngilan na ring gumagamit nito sa sektor ng industriya at sektor ng pagkain. Sa robotics, mas napapabilis ang paggawa ng produkto dahil may mga gawaing kayang gawin ng robot ng mabilis, eksakto at tuloy-tuloy. Ang ikalawang paraan ay automation. Sa prosesong produksyon, ang gawain ay ginagamitan ng mga makinarya at teknolohiya habang ang mga manggagawa ang kumokontrol. Nagiging taga-masid at taga-suri sila ng mga trabaho ng automatikong makinarya. Dahil dito, may posibilidad na ang mga manggagawa ay mawalan ng trabaho sa hinaharap, lalo na kung ang ilang gawain ay kayang gawin ng makina. Sunod naman ang mechanization. Ito ay paraan ng paglikha ng produkto na isinasagawa ng mga makina kaysa sa tao.
Ang mga imbensyon ng mga makinarya noong Revolution Industrial ang nagpasimula ng pagbabago sa paraan ng produksyon na tinatawag na mechanization. Sa paraang ito, mas napapabilis ang paggawa dahil mas maraming trabaho ang nagagawa ng makina kumpara sa mano-manong paggawa. Ang ikaapat na paraan ay production line. Ang conveyor belt ang ginagamit sa paglikha ng produkto. Ang nilikhang produkto ay lumilipat sa mga kagamitan na dadaanan ng mga manggagawa na nagsasama ng kanya-kanyang gawain sa pagbuo ng isang produkto. Sa madaling salita, ang bawat manggagawa ay may particular na gawain sa isang bahagi ng proseso. Habang gumagalaw ang produkto sa linya, unti-unti itong nabubuo hanggang matapos. Ang huling paraan ay division of labor. Ang bawat manggagawa ay may gawain na nakatakdang gawin. Ang pagsasagawa ng gawain ng mga manggagawa ay naaayon sa espesyalisasyon nila. Ibig sabihin, hinahati-hati ang mga gawain ayon sa kakayahan o kasanayan ng bawat manggagawa. Dahil dito, mas nagiging mabilis at maayos ang produksyon. Bago matapos ang araling ito, sagutin natin ang mga mahahalagang tanong upang mas mapalalim ang ating pag-unawa. Mahalaga ba ang entrepreneur sa ekonomiya ng bansa? Ipaliwanag. Oo, mahalaga ang entrepreneur sa ekonomiya ng bansa dahil nakatutulong siya sa paglikha ng produkto at serbisyo na kailangan ng mga tao. Bukod dito, ang mga entrepreneur ay nakapagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. Kapag mas maraming negosyo ang naitatayo, mas maraming tao ang nagkakaroon ng hanap buhay at pinagkakakitaan. Nakatutulong din ang entrepreneur sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang kanilang negosyo ay nagbabayad ng buwis, nagpapalago ng kalakalan, at nagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga mamimili. Ano-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang entrepreneur? Ang isang entrepreneur ay dapat masipag, malikhain, risk-taker, matyaga, at responsable. Mahalaga rin na siya ay may tiwala sa sarili, masinop, mapagmasid, maabilidad, at may kakayahang mamuno. Ang mga katangiang ito ay nakatutulong upang mapatakbo ng maayos ang negosyo at malampasan ang mga hamon sa produksyon. Sa pamamagitan nito, mas nagiging matagumpay ang entrepreneur sa paglikha ng produkto o serbisyong kailangan ng mga mamimili. Mahalaga bang malaman kung paano napupunta sa atin ang produkto? Oo, mahalagang malaman kung paano napupunta sa atin ang produkto dahil dito natin nauunawaan ang proseso ng produksyon mula sa disenyo, pagbili ng hilaw na materyales, pagmamanupaktura, pagsusuri ng kalidad, hanggang sa pagpapadala o packaging. Kapag alam natin ang prosesong ito, mas nauunawaan natin ang halaga ng produkto at ang pagsisikap ng mga taong nasa likod nito. Nakakatulong din ito upang maging mas mapanuri tayong mamimili, lalo na sa pagpili ng produktong may magandang kalidad at angkop sa ating pangangailangan. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa yugto at paraan ng produksyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.